sa ating babuyan, I mean. So, ganun natin tatandaan mga beginners ha. Or standard na nangyayari o ginaganap natin yan sa loob ng Hi mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. For today's video, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung pong update sa aking mga fatteners na teen batch po dito sa aking munting babuyan. Sila po today sa araw na ito, sa vlog na ito, sila po ay 31 days old na po simula pagbili ko sa kanila noon. So ngayon din po ang araw, ang huling araw I mean, yung pang-apat na araw na sila ay nagtapos sa o nag-end na po sa ginawa kong transition na pagpakain sa akin pong or sa kanila, sa mga baboy na yan. Yung pong mga baboy na to, pagsapit nila po ng 27 days old pa lang sila simula sa pagbili ko sa kanila. Honest to goodness po mga supporters ko dyan, nagsimula na po akong nag-transition from starter feeds into grower feeds. Yan po ang katotohanan. Dahil nga po sa pizza 27, halimbawa sa 30 kaadlaw or 30 days na yan mula pagbili ko. Sa pang 27 days pa lang po, nag-transition na ako, gradual na pag-transition po from starter to grower. Ginawa ko po yan, base lang po sa aking desisyon. Kasi ang plano ko ngayon, 31 days na po sila mula pagbili. So, 27, 28, 29, 30, apat na araw na po. I mean, pang-apat na araw na ngayon, mismo sa video na ito, sila sa tinatawag nating transition. So, ang isa sa mga tip na aking pong gustong ibahagi sa mga baguhan dyan, alam ko po na marami po ang mga baguhan, no? Ang mga baguhan kong kahag-resource dyan, kayo po ang aking inspirasyon sa mga munting idea na akin pong binabahagi sa inyo. Pero guys, linawin ko lang pala bago ako magpatuloy. Ang mga simpleng idea po na aking sinashare sa inyo ay mula po sa aking, ang iba ay mula sa aking sariling karanasan, sa mga realization ko, mga mistakes, mga tamang nagawa, yan po ang totoo. Pangalawa po, ang ibang mga idea, munting kaalaman, nagmula po sa akin pong brand technician. Pangatlo po, nagmula rin po ang iba sa atin pong ginawang research na mula sa mga eksperto, handog para sa atin. Ayan, balikan natin ha. Ngayon, akin pong pinapaliguan ang aking mga baboy na yan dahil nga po magbibigay ulit ako maya-maya konti ng pagkain nila na feeds. Kasi ang transition mga beginners ay nangyayari po yan kadalasang or standard na nangyayari o ginaganap natin yan sa loob ng 4 na araw. Kanina, nasabi ko na nagsimula na akong gradually na transition from starter to grower. Marami kasi ang mga beginners na mga hog research dyan na dumadaragdag unti-unti sa aking channel na nanonood, gustong magkaroon ng munting idea. Marami rin po ang nag-comment sa akin privately, nagsabi sa akin, Kuya Dudong, bakit hindi na kumain yung baboy namin mula sa starter patungo sa grower? Tinanong ko, ano po ba ang ginawa mo mga boss? Ninyo mga boss, I mean. Sabi nila, binigla namin, ganito, ganyan. Ito, tip for beginners. Sa mga expert dyan, mabuhay po kayo. Ang ginawa ko po, ganito. Pagsapit sa mga baboy na to ng 27 days old pa lang since buying, yun po ang first day na nag-gradual na po akong nagsimulang nag-transition from starter to grower. Kuya Dodong, ano naman? Paano mo ginawa? Ito guys, ang ginawa ko, yung 75% na starter feeds, hinaluan po ni Dodong ng 25% na grower feeds. Yun po ang unang araw. Pangalawang araw po, ang 50% na starter feeds, hinaluan ko po ng 50% din ng grower feeds. Ang pangatlong araw, yung pong starter na 25%, hinaluan ko po ng 75% na grower feeds. At ang pang-apat na araw, no more. Wala na po guys, wala na starter feeds. Wala na pong starter feeds, kundi 100% na grower feeds. So ganyan po mga beginners ang tinatawag na or standard na dapat nating gagawin sa pag-transition sa ating ginagawa para sa baboy, no? Anumang brand ng feeds, anumang stages ng feeds ang ating gagawin sa pag-change feeding, importante po na magawa natin ang standard na basihan kung paano mag-transition sa pagpapakain sa baboy. Nais ko lang pong ipagtapat sa inyo lahat, viewers, na yung pong ating pagpapalit ng feeds, no, change feeding, tapos sa change feeding na yan, kailangan may transition po na gagawin natin para hindi manibago ang ating mga baboy sa anumang stage ng feeds.
na kanilang kakainin. Pero honestly guys, naranasan po ni Dodong sa batch na to, kahit ginawa ko ang transition, hindi ko pa rin naiwasan na nakitaan ang aking mga baboy na sila ay or meron sa kanila ang hindi talaga agad kumain. Biruin mo guys, ang ginawa kong unang araw kasi yung 75% na starter tapos 25% na grower, hinalo ko yun guys, hinalo. Ngayon, ang nangyari, talagang may baboy talaga na parang masilan siya sa kanyang sense of tasting, yung kanyang panlasa. Ang ginawa niya guys, ng isang baboy ko yung pinakabunso ang maliit, umatras po siya guys. Yun po ang nangyari. Kaya ang essence ko po, wag po tayong magtataka mga beginners dyan kung ganyan ang reaction sa ating mga baboy. Mas lalo na po kung bibiglain natin ang pagbigay ng bagong stage ng feeds sa kanila. Kaya kinakailangan mag-transition tayo. Okay? Ganun lang po ang aking mensahe sa mga beginners dyan ha. Bago tayo magtapos sa video na ito, shout out po kinakabayang We Fight for Freedom watching from Palawan, Nestor Villarin, Junel Brabonga watching from Simirara Antique, Clito Palomar watching from Saudi Arabia, Joselina Radok, Jing and Zord Radok from Shaton, Negros Oriental, Jeffrey Kadayday from Dumaguete, o kaninyong tanang viewers, shout out po sa inyo. Guys, singit ko lang po ang sinabi ni kabayang Micho de Viga, sabi niya, pag maganda talaga ang lahi ng baboy, talagang gaganahan ka mag-alaga. Kahit minsan, naiisip mo na magastos pero lahat ng mga negatibong pag-iisip, naaalis lahat kapag ganyan ka maayos at kalulusog. Kahit yung alaga ko, Kuya Dodong, halos binibigay ko talaga yung tamang feeding nila. Kahit medyo magastos talaga, bawi naman lahat kapag maayos ang paglaki nila or pagpapalaki. Tama itong sinabi mga kababayan, no? Itong sinabi ni kabayang Micho de Viga. Salamat sir sa inyong sinabi kasi po sa ating pagiging hog racer po, kahit backyard tayo, beginner tayo sa pag-alaga ng baboy, grabe talaga ang pagod, no? Pagod. Nandyan ang karamdaman na minsan antok ka na, kailangan mong linisin ang baboy dahil nga po backyard piggery tayo. Halimbawa lang, so meron mga kapitbahay na maaabala sa hindi magandang amoy dulot ng mga dumi ng baboy, kailangan mo talagang mapursige ka maglinis sa iyong baboyan, sa ating baboyan, I mean. So, ganun natin tatandaan mga beginners ha. Sa pag-alaga ng baboy, hindi ganon kabiro, hindi ganon kadali ha. Hindi simple po ang pag-alaga ng baboy. Pero ang susi po, isa sa mga susi sa pag-alaga ng baboy, yung pong sipag, tiyaga, determinasyon, syempre po, pananalig sa ating may kapal. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili po sa Agri-Vet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agri-Vet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ako po si Dodong Villaran, ang taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pagtangkilik dito po sa aking channel. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers. Don't forget to like and subscribe this video and hit the bell ring for more upload. Bye-bye po. Ingat po mga ka-farmers. Bye-bye.